Shalom, brethren. Welcome sa ating daily Bible devotion. Dalangin ko na nagiging kalakasan patuloy sa atin to ang salita ng Panginoon. So, ating pong pag-uusapan ngayon ay nandito po tayo sa Book of Matthew, ang series po natin. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa salita mo na nagpapalakas sa amin. At panibago na namang araw ito upang Lord sa amin po mga nanghina nakaranas Panginoon ng mga emotional problem o Lord, ng mga struggles. Let your word, Lord, be our strength. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Matthew chapter 9 verse 23 to 26. So ulitin ko, Matthew chapter 9 verse 23 26. So babasahin ko po. When Jesus entered the synagogue, leader's house, and saw the noisy crowd and people playing pipes, he said, "Go away. The girl is not dead, but asleep." But they laughed at him. After the crowd had been put outside, he went in and took the girl by the hand, and she got up. News of this spread through all that region. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. At ito po sa verse na to, tatlong verse lang po ito, pero napaka-kapangyarihan po ito sa mga, lalo po sa mga tao pong nagdadoubt sa Panginoon, sa mga taong hopelessness. Dahil po makikita niyo po sa verse 23, sinabi nga po dito na yung mga tao ay naglalamay na, yung noisy crowd at people playing pipes, ayun po yung mga ginagawa po nila pag may mga Jews ginagawa nila pag sila po ay may buhol. Ngayon po, makikita po natin dito sa passage na to, when we see chaos, when we see mourning, and when we see hopelessness, but when Jesus steps in, everything changes. Sa buhay po natin, kung meron ka po mga dalamhati, kung meron ka po mga kaguluhan, at merong katulakan pong pag-asa, pag ang Panginoon po ay pumasok, makikita niyo everything changes. Kasi sinabi niya po dito, the girl is not dead, he is sleeping. The crowd saw death on Jairus' daughter. Ang pangalan po ng ruler dito ay si Jairus. Sinabi po yun sa may book of Mark chapter 5. But Jesus saw sleep. Kaya nga po natawa po yung mga crowd. Pinagtawanan siya. Dahil alam nila patay na, pero sinabi ni Jesus Christ, natutulog na. Alam niyo po, sometimes the voices around us are loud, with doubt and fear. Napakaganda po ng ginawa niya dito. Pinaalis niya muna po ang mga tao. Sabing ganon, he put outside the crowd. Kaya alam niyo po, Jesus removed the noise. Kasi pinalabas niya muna yung mga tao. Po, when faith grows uncertain, alam niyo po, mas maganda po yung mga negative voices na naririnig natin. Mas maganda po, i-separate natin yung sarili natin. Minsan, yung mga distraction po sa atin, mas maganda po, tanggalin po natin. Kasi hindi po mag-work ang Panginoon. Kaya po ginawa ng Panginoong Jesus, pinalabas niya muna yung crowd bago po siya na-perform ng miracle. At anong pong ginawa niya dito? Notice, he took the girl by the hand. Tapos, in a gentle touch and a powerful authority, sinabi niya sa Mark chapter 5, talita kum. Ang ibig sabihin nun, girl, little girl, arise. With that authority, alam niyo po, death was being overcome. Hallelujah. So nabuhay po ang bata. So when Jesus touches, life returns. Kaya po sa ating panalangin, maganda sabihin natin, Lord, hipuin niyo po. Sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay, Lord, hipuin niyo po. Sa mga taong nakakaranas ng mga sakit, Lord, hipuin niyo po.
Kasi anumang hipuin ng Panginoon, life returns. Ito po yung sinabi po sa may verse 25. At ano po nangyari doon? Sa verse 26, kumalat po ang balita na iyon at marami po ang naniwala. Ang pagpapagaling at ang milagro na ginagawa ng Panginoon sa atin, pag yung binahagi sa ibang tao, marami mong napagpapala. At ikaw ay nagiging kasangkapan para makilala nila ang Panginoong Hesus. Kaya huwag na po natin tatago at mahihiya na i-testimony ang kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos. Maraming salamat at tatandaan po natin, don't let the laughter of doubt silence your faith. Hindi po nagpatalo ang Panginoong Hesus. At tandaan po natin, invite Jesus into the place that feels hopeless. So tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, purihin ka. Lord, when my situation feels hopeless and the noise around me distract me, O Lord, and when doubt grows into my heart, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na magtiwala sa iyong boses. Remove unbelief from my heart. Remove anything, negative things na sasabihin nila na huwag ako maniwala na this is impossible. But Lord, but you did the impossible things. Lord, I pray to touch my life. Take me by the hand as you did to the little girl. And breathe the new life, Lord, into me. Lord, so that I will live. Thank you, Father, for your word. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig at hanggang sa muli sa Miyerkules. At magkita po tayo sa ating pong prayer